Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. Muli, ako po si Reel Rivera. Si Kuya Reel po ay nagbo-podcast po ngayong gabi. Katulad po ng dati, mag-umpisa po tayo ng alas 9 ng gabi, 9 p.m. until 10 p.m. So sana po ay kayo po sumubaybay sa gabing ito mula alas 9 hanggang alas 10. Medyo iiksian ko lang po, katulad ng dati, hinihikayat ko po kayo na sana pa ibahagi niyo po ito sa inyong kamag-anak at sa kapatid or sa mga inyong kaibigan o kakilala. Napaka-importante po ang aking mga sasabihin, And alam ko po na napakahirap po ang sitwasyon natin ngayon sapagkat sa mga nangyayari po sa ating bansa at hindi lamang po sa ating bansa kundi sa ibang bansa. Marami po tayong tatalakayin. Napaka-importante yung bagay na tatalakayin ngayon. And by the way, pasensya na po kayo kasi hindi po ako nakapag salita o nakapag-programa sa nakaraang Lunes, nung Monday, kasi meron po kaming nilakad. And thank you po sa pagsubaybay at napansin ko po medyo dumadami na po yung nakikinig. Ang kaibahan lang po, wala pong nagsusubscribe, konti lang po ang nagsusubscribe. Pero hindi po yun yung layunin ko Ang importante po sa akin ay makapagbahagi ng isang bagay na makakatulong po sa inyo. Nag-uumpisa pa po lang tayo sa ating programa. Nag-uumpisa lamang po tayo last week. So MWF po na Monday, Wednesday, and Thursday po ang ating programa. At meron po tayong gagawing linggo. Itong linggo ito i-dedicate po natin to sa Diyos. Ibig ko sabihin, magsasalita tayo sa Sunday ng more on biblical point of view or biblical messages. So, yun po yung gagawin natin. So, since na ako po ay isang dating nagbabahagi din ng salita, experience ko po, ay nagbabahagi din po ako ng salita ng Diyos sa mga tao. And yun po yung naging yung background ko po nung nakaraang mga taon. Matagal-tagal na rin po. And ang katulad ng sinabi ko, yung MWF po na yan ay gagamitin po natin sa mga napakahalagang balita o mga nangyayari po at napapanahong nangyayari sa ating mundo. At katulad ng sinasabi ko, kahit po natutuwa ako kahit nga 3 o 2 o 4 lang po ang nakikinig. Napaka-importante na mabigyan ko ng kaukulang impormasyon tungkol sa ating Panginoon. Lalong-lalo na sa kaligtasan ng isang tao. Sabi nga sa Biblia, sa salita ng Diyos, isa man lang sa taong ito ang tumanggap sa Kanya at maniwala sa Kanya, ang sangkaterba or napakaraming anghel sa langit ang nagpapalakpakan. Yun po yung layunin ko, na makapagbahagi po yung tunay na daan at ang katotohanan na si Jesucristo po ang totoong daan. Yun po ang gusto kong maibahagi sa inyo. Pero katulad ng sinabi ko, hindi siya yung format ko po hindi parang napaka-religious. Kasi ang background ko po is both. Yung parang hindi ako nasa church parate, It's more on sa trabaho din at sa mga nakikita kong tao sa aking mga nakapaligid. At based on my experience, sometimes kasi kailangan mo ng hindi ka pwedeng parang konting tingin lang sasabihin, maniwala ka sa Diyos. Katulad ng ginagawa ng iba na talagang on attack sila parate, So, gagawin natin is more on yung situation na napapanahon, At magbibigay din tayo ng mga impormasyon, mga current events na makakatulong po sa atin. Yun po. Okay po? Katulad nga po ngayon po, yung mga nakikinig ngayon, binabati ko po kayo. And sa mga may kaarawan po ngayon sa araw na ito, ako po ay bumabati din po sa inyo ng maligayang kaarawan. Happy birthday, Ang akin pong kapatid ay si Emil, Emil, happy birthday. Birthday po niya ngayon. Today is July 1, 2020. So, binabati kitang happy birthday, Sana ay lahat ng mga yung adhikain
yung mga plano mo sa mga negosyo mo ay lalong lumago, no? At sana magpatuloy ka sa paglakad sa ating Panginoon. Marami pong salamat sa inyo, no? At katulad na sinasabi ko, no, marami tayong encounter ng problems. Katulad din ng nangyayari ngayon, yun pa rin yung sitwasyon natin at sa buong mundo. At tayo po nasa panahon na pandemya na nakakalungkot at marami po rin. Of course, isang buhay ay napakahalaga. Mamatayan ka ng isang kamag-anak ay napakahalaga at nakakalungkot. Pero hindi po ito ang magiging dahilan natin upang hindi tayo kumilos, upang hindi makapag-move on. This is the time for us to reflect, no? Kasi marami pong nagsasabi sa iba po, no? Sinasabi nila na ito po daw ay gawa ng Diyos para mamulat ang tao. Sa akin po ay ang Diyos po ay hindi marunong manakot o hindi po siya nananakot, no? Hindi po siya gumagawa ng isang bagay na para i-distract ang tao, para ipamulat lang tayo. Ang sa totoo lang, ang lahat ng bagay na ito, sabi nga daw, the devil, Satan, according to the word of God, he came here, he's here sa ating sa mundo is to kill, to steal, and to destroy. To steal, to kill, and to destroy. Yun po yung kanyang layunin. And God, our God is a God of order. And although inaalaw po ng Diyos to na mangyari sa atin, para kahit paano ipagbulay-bulayan natin or to contemplate that kung gaano ba tayo kalapit sa Diyos o kaya gaano tayo kalayo sa Kanya. And katulad ng sinasabi ko sa inyo, yung mga pananakot na yan, worrying is a sin. Napaka-importante malaman nyo. Ang pag-worry po ay isang kasalanan kasi hindi kayo nagtitiwala sa Diyos. And ang fear po kasi ay isa pong gawain ng masasamang tao o masasamang impluwensya na nanggagaling sa ating kaaway. So, yung fear-mongering na yan po yung magbibigay sa atin ng kadahilanan na hindi tayo kumilos at matakot lamang. And of course, sa ganung paraan, nagiging po tayo no? Kaya nga yung fear, no? Mangyayari magdudulot po ito ng iba't ibang karamdaman. Kasi na-stress tayo Siyempre, ang nangyayari sa atin ngayon, hindi lang kasi COVID ang nagiging problema natin. Kasi yung COVID virus, andyan na yan Kasi, siyempre, saka walang being irresponsible na CCP, no? Yung galing sa China, na naikalat nila ito sa iba't ibang bahagi ng ating mundo, na nagkaroon po sila ng cover up, no? Yun po yung naging dahilan kaya hindi natin nalaman agad. At maraming bansa nangyaring ganito na until now marami po silang mga cases, no? Katulad din sa atin. Marami rin cases sa atin. Actually may nadagdag na naman, and lockdown nga po sa Cebu. And since the July 1 ngayon, supposedly today is libre na tayo sa in-extend po ng gobyerno natin ang GCQ sa ating still status quo po ang situation po natin. So ganun po. So sa akin, ang aking layunin po is to encourage you, no? To encourage you na huwag po kayong matakot. Okay? So far magbe-break muna tayo. Itutuloy po natin ang ating discussion. And stay tuned po kayo ngayon. Hanggang mamaya po, no? Medyo extend ko lang po yung talk ko, okay? So, just thank you and just stay tuned. Okay, magtutuloy po tayo, no? So, ngayon po sabi ko, we're under GCQ. Ito po yung balita ngayon na ang Metro Manila po ay mag-stay po under GCQ until July 15 according to President Duterte. So, sabi dito, Metro Manila will remain under a general community quarantine until July 15, a month since the GCQ was first imposed to help restart the COVID-19 pandemic hit
economy. So, yun nga po, mag-extend po, no? And also under GCQ until July 15 are the following provinces. Benguet, Cavite, Rizal, in Luzon, Leyte, and Southern Leyte in the Visayas. And also the following cities and municipalities in the Visayas region. Lapu-Lapu, Mandaue, Talisay, Minglanila in Cebu, Ormoc in Leyte. Okay. Although in-extend pa rin nila ito as under GCQ, even though that there are currently 37,514 cases na pala ang may COVID sa buong Pilipinas nationwide, including 10,233 recoveries and 1,266 deaths. Imagine 1,266 deaths, no? Although deaths are very, pa rin yan, no? Siyempre, malungkot pa rin yan. But katulad ng sinabi ko, no, yung seasonal flu, seasonal flu, itong nangyayari ng 2017 data, 6,000 po. Ito, nag-start yata ito noong January up to until now, no? So, yung data na to. Pero yung seasonal flu last 2017, the whole year, kasi yun po yung may data the whole year. Yung seasonal flu na to, ito yung flu na wala pang COVID. Ito yung meron na tayo. At although may bakuna na to, no? Every month po, 6,000 plus ang namamatay sa seasonal flu. At karamihan na tinatamaan dito mga bata. Diba? So, kung ikukumpara mo tong dalawang to, pag ina-average mo to, mas mababa po ang cases ng, mas mababa pong namamatay sa COVID-19 kumpara mo sa seasonal flu. Pero, katulad ng sinasabi ko, hindi tayo na-alarm dyan, di ba? Ang laki no, no? 6,000 per month. Kumpara mo sa dito, aabutin lang dito na 200 based sa 37,514. Ilan ba yun? Divided by 7. So, almost 200 death every month. Kumpara mo sa seasonal flu na 6,000 plus per month. So, yun nga, no? Ba't tayo hindi na-alarm? And even sa Amerika, hindi sila masyadong, although yung mga nagpapanik dyan, usually, hindi yung gobyerno ng nila Trump, hindi sila nagpapanik. Tayo naman dito, ang gobyerno natin na nag-i-impose naman ng lockdown. Sila doon, yung gobyerno doon, although yung sila Trump, hindi po sila yung nagla-lockdown. No, actually, yung pagsusuot ng face mask, hindi po siya mandatory. Optional po nila yon. Sila na bahala kung gusto nila mag-wear ng face mask or hindi. Pero may mga Democrats and liberals kasi sa kanya-kanyang state na nag-i-impose po ng lockdown. Kaya nga katulad ng sinasabi ko, yung COVID-19 na yan, basically, ang Democrats and liberals, WHO and China, kung mapapansin mo during this discussion sa Amerika, mapapansin mo talaga na sila yung magkakasama against sa against dito sa Republican and ang conservative, no? Kasi si Trump kasi is a nationalist at hindi siya masyadong naniniwala alam niya kasi may alam siya dito kaya hindi siya masyadong nagpapanik kasi mostly ang mga kasama ni Trump mga Kristiyano kasi Trump is a Christian, no? Presbyterian yan. Galing nga yung Bible niya sa katulad yung sinabi ko nung nakaraan, yung present ko sa inyo, na si Trump, yung mother niya, and galing po siya sa revival, yung libro niya, yung mismong book na binigay kay Trump, yung Bible, galing sa revival na place sa Scotland, yung Bible na yun. So, yung mother ni Trump is a born-again Christian. He's a Christian. And Trump is also a Christian. Although, siyempre, di ba, merong may mga situation talaga ganun talaga kahit sila David sa kanilang kabataan syempre nagkakaroon po sila ng mga bagay na sa paglaki nila nalilihis po sila na landas, but nakikita po natin kung yung mga policies na Trump iba, no? Ang Democrats mga crazy talaga yan
They are crazy. No? Pati yung implementation, yung policies nila, crazy. Hindi po out of this world. Hindi po makatao, hindi makadiyos. Kaya yung mga Kristiyano pumapanag dyan, hindi ko alam kung ano kayo. Diba? Sa totoo lang, hindi to dapat gawing politika. Pero sa nangyayari po sa ating bansa ngayon, at sa Amerika at sa ibang bansa, makikita po natin kung sino kumikilos dito. Okay po? May babasahin po ako sa inyo na napakahalaga, napaka-importanteng bagay. Kasi dito natin makikita kung ano po ang purpose. Itong sinulat na to galing to sa CBN. CBN is a Christian news outlet, no? Christian silang programa. Sabi dito, ito kailan lang to nilathala Sabi, mga doctors kasi nag-urge sa mga tao na wag magpanic over this supposed second wave or this pandemic. Kasi hindi mga doctors to, mga expert, hindi po makakatulong sa kanila. Hindi rin makakatulong sa mga tao. At hindi rin makakatulong sa mga ibang bagay na dapat natin gawin para kumilos tayo. Kaya sinasabi dito mga experts na to, na galing ng mga doctors, na a group of doctors who believe the lockdowns are more harmful to health than the coronavirus. Sabing ganon. At sinasabi nga, totoo yung sinasabi ni Vice President Mike Pence na there won't be a horrifying wala daw, kasi kinakalat kasi sa Amerika ngayon na merong second wave. Katulad dito, di ba? Sinasabi rin po dito na may second wave tayo. Pero nagkakalituhan nga yung second wave no? Di ba? Nilathala ni Duque yung second wave nag-contradict yung dalawa, yung Malacanang sa si Duque tungkol sa second wave. So, ganun po, no? So, sinasabi dito ng organization, no, itong mismo mga expert na doctor, tama dito si Mike Pence na Vice President na hindi dapat tayo matakot at wala daw mangyayaring yung concept na second wave. Sabi nga ni yung Simeon Gold na to, si Simeon Gold is a emergency physician. Sabi niya, she watched the media get it wrong over and over again. The last few months of the pandemic, parati sila nagkakamali, yung mainstream media, to parang katulad na sinasabi ko, di ba? Ang mainstream media, karamihan sila, kasabot sila sa pagpapakalat ng katatakutan sa buong mundo. Di ba? Sila kakuntsaba And we all know na katulad ng sinasabi ko, alam mo kahit sila Trump, yung anak ni Trump, yung mga anak ni Trump, pati si Mike Pence, yung mga news outlet ng mga Republican or ng mga conservative type na mga news, sinasabi may kaugnayan talaga ang globalist dito And of course, WHO. Kaya nga nagtanggal na sila ng pondo sa WHO. Pero tayo, doon pa rin kasi tayo nakikinig kasi affiliated tayo doon So, hindi ko masisipisi yung gobyerno kung makikinig tayo doon. Pero sana may mga doctors na magbukas ng mata sa atin na ma-encourage itong gobyerno natin kung ano ba talaga ang kalagayan ng ating ano ba yung sitwasyon. Kasi sa Amerika, iba yung approach Di ba? Ayun. Okay, sige, tutuloy natin yung topic natin pagkatapos po ng advertisement natin. Sige po. Okay po, magtuloy po tayo. Maraming pong salamat sa pag-stay tuned. Katulad po na sinasabi ko, karamihan daw sa mga media ngayon kasi, yun nga yung sinasabi ng mga ni Gold, yung minensyon ko kanina, si Simeon Gold, na madalas magkakamali ang mga media pagdating sa mga pandemic announcement, And katulad din ng mga liberals and Democrats, but madalas po talagang nagbibigay sila ng, kung mapapansin mo, hindi galit na galit sila, kahit yung sa simbahan ayaw nilang buksan para mag-worship ang tao,
Pero pwede sa kanilang buksan yung yung abortion clinic. Pwede sa kanila yung demonstration, gina-justify nila yung demonstration na yan kahit walang social distancing. Pero pagdating dito sa pag-worship kay God, pinipigilan po nila katulad sa New York. And by the way, thank God kasi nanalo po ang nung nagdemanda po sila, napigilan yung ganong pagpigil sa pagsasamba sa Diyos, no? At kinatigan po sila ng korte. At sinasabi nga po na mali yung ginagawa nila Como at ni itong mayor po nila si De Blasio. Si De Blasio na yan. Okay? So yun nga, sa totoo lang daw, sinasabi nga ni yung Gold commented that I'm very concerned that we are about to see the same thing again, where the media is really giving up the concept of a second wave, but yet the data doesn't support it. Hindi daw sinusuportahan ng data yan. Sabi niya, soaring tandaan nyo, soaring o pagdami ng COVID case number can be explained, mapapaliwanag daw yan by simple fact that so many more Americans are getting tested now than were the start of the pandemic. Kasi daw, dati nung nag-uumpisa pa sila, konti lang ang case, 8,000 lang ang natetest nila per day. Ngayon, umaabot na sila ng 500,000 a day. So, pag gano'n yung testing mo, dadami talaga ang COVID cases nila. So, doon sila nagbabase ng kanilang data. Ngayon, mas marami silang data na nakikita at doon din nila nalalaman kung gaano kataas o gaano itong pandemic nito ay gaano ka delikado sa atin. There are so many people being tested every day. Of course, they're going to have more positive cases. Yun yung sinasabi ko. Katulad na sinasabi ng mayor sa Cebu na ang bilis na nila mag-test ngayon. Di ba? So, nung nagte-test sila, rapid test nila o yung mga iba pang test nila, kasi Cebu, syempre, ahead din sila sa atin, ahead sila, sa ibang mga probinsya. Pero, ang dami pong na-test. So, normally, tataas po talaga ang kanilang cases. So, ganun din po sa Amerika. Kaso, sila, tinetest po nila ang mga tao para makita nila kung gaano ka-critical o ka-crucial or even kung ma-overcome ba yung mga hospitals nila, kasi tinitignan din nila yung fatality rate, so parehas yung ginagawa ng Cebu sa ng Amerika, dumadami ang kaso nila. Kaso ang Amerika hindi nagla-lockdown, so pinapaubaya lang nila naman yan sa mga governor and mayors nila to implement that. Pero yung mismong national government nila, hindi nagpapa-implement ng lockdown. Bagkos, sila pa yung nagsasabi wag lockdown. Okay? So, sinasabi nga ni Gold, the facts on the ground are showing the virus isn't nearly as deadly as people first feared. Hindi daw ganun ka-deadly. Katulad ng sinasabi ng yung mga nauna na sitwasyon sa atin. So ngayon, alam na nila na hindi dapat katakutan kasi hindi siya ganun ka-deadly. Yes, multitudes of new positive cases are being found, but in the mass majority, the carriers don't get sick enough to require hospitalization or even turn out to be asymptomatic altogether. Sabi pa ni Gold, So, ibig sabihin, hindi na kailangan pa hospital yun kasi wala naman silang nararamdaman. Although positive sila. Di ba sa atin, kung mapapansin mo, kung titignan mo, ang dami naman mga cases di ba? Pero katulad nga, di ba, tinamaan nga yung mga senador natin O yung mga senador na yan, namatay ba yan? Hindi. Nakikipagkausap pa nga yan sa di ba, nag-aano sila sa Zoom na yan, na meeting. Nagsasalita pa sila. And they're not affected. Namatay ba sila? Hindi
malalakas sila no? And yun nga ang pinagtataka ko dito no? Bakit ganun tayo katakot no? Marami tayong dapat katakutan ng sakit No, ito pa, sinasabi nga ni Gold. Sabi niya, Gold pointed to the example of a family of 11 she recently had tested on a Native American reservation, saying all 11 came in to get tested. Okay? And it turns out 10 of the 11 were positive. Sa 10 daw, sa 11 daw, 10 ang positive. And one of the 11 had symptoms. Yung isa naman may symptoms. Okay? So those are all going to go down as positive cases. So lahat ng 11 na yon, nung tinest niya, lahat positive. Yung isa doon, 10 yung positive, isa yung may symptoms. Even that one person who had symptoms wasn't nearly sick enough to require hospitalization. So even daw doon sa may symptoms na, hindi daw ganun kalala yung sakit hindi na kailangan ng hospitalization. Kuha nyo, katulad ng si Marabilia na napanood ko, sir, pinapanood kita, no? Ito, DDS to, pero ito, nag-i-impose, no? Talagang pinaglalaban niya itong no lockdown, no? Sabi niya, sa Cebu kasi, sinasabi lang kasi na merong, merong mga cases, no? Sandali, merong mga cases, pero, ang question niya ngayon, hindi naman napapakita kung puno puno na daw yung hospital. Pero hindi naman nila napapakita sa sa TV kung puno nga talaga ang hospital, Kasi ang diyan mas maganda makita natin kung napupuno ba ang hospital talaga. Kung kailangan ba nila talagang yun yung pinag-worry nila. Katunayan, di ba, sila Governor Gwen ang nagsasabing na nagbago yung heart nila tungkol sa pandemic na yan Doon niya na-realize na ang pandemic niya hindi ganun kalala. No, para i-lockdown ng kanilang city. No, ito yung mga nauna niyang comment, Siyempre, wala naman siya magagawa. Impose yan ng national government. May magagawa ka ba? Di ba? Although iba yung paniniwala mo dyan, kasi ang binibilang kasi ng gobyerno natin, yung mga may COVID, Hindi naman nila tinitignan kung yung asymptomatic na yan Ang bilang tayo ng bilang, mauubos na yung kamay, dalirit, lahat na natin. Baka mauubos yung calculator, hindi kaya ng calculator sa kakabilang natin Kung ilan Tignan nyo kung gaano ang fatality rate. Yun dapat nyo tignan. Di ba? Yun ang sinasabi nga ng mga doktor sa Amerika ngayon Kaya sinasabi niya, wala daw hospitalization. Kaya nga na-encourage nga nila ng national government sa Amerika, pag may mga ganyang news, kailangan kayo mag-observe. Tignan niyo yung mga hospital kung napupuno nga ba. Kasi karamihan, mga media doon, ini-exaggerate yung news para matakot ang tao. Kaya nga sinasabi ko, tong COVID na to, fear-mongering to. Katulad din to ng climate change. Napakana ng globalist. Ang problema, sunod lang tayo ng sunod, di ba? Kasi nga, inuutos sa atin. Ganun So, walang mangyayari sa atin Pag ganyan tayo, ano ba pinapatay natin? Sabi nga dito, sandali importante ito kasi okay, sandali lang po Okay, sige magtuloy po tayo, may chinek lang po ako. So, ganun po yung sitwasyon natin. So, sinasabi nga ng Doc ni Gold Simon na hindi dapat tayo matakot dyan kasi nga, alam na nila yung numbers. Alam nila kung ano yung reason. So ang MSM, ang mainstream media, nagbibigay ng takot. Katulad din ng mga may pakana dito, So, sa kanila, hindi mo dapat katakutan yan. Kasi hindi po magbibigay at magdudulot na maganda sa ating sarili, And nalulungkot ako kasi dahil dyan, alam mo, lumabas kami, pumunta po kami, hindi ko nababanggitin yung mga malls, interrupted talaga Talagang sabi ko wala talagang marami talagang walang trabaho ngayon. Pumunta kami sa isang floor na
sa isang floor ng mall, ibig sabihin sarado, walang ilaw. Ibig sabihin nagbawas talaga sila ng mga empleyado nila. Then yung isang bumili kasi kami ng tawag dito Bombilya, no? Dito dito sa Quezon City. Nakita ko isa lang yung cashier, ang haba ng pila namin. Tapos yung mga ilaw ang dilim, parang nagtitipid. No, tapos yung dadaanan puro electric fan na lang, hindi na aircon. Siyempre, yun nga yung sinasabi, di ba, bawal yung aircon. Sobrang init. So, hindi ko alam yung intention no? Sobrang takot natin. Ngayon, ayun, may commercial nga, di ba? Ibang-iba na, dictated talaga tayo. Dictated talaga ng globalist. Yung pakana nito. Lahat iba na. No? Meron nga vlogger vlogger naawa nga siya, sabi niya, it's really not ghost town. Yung malaking mall na yan. And then, may bago silang pakana, may bago silang gagawin. Kung paano nila i-implement yan. No? May robot, pagpasok mo, pipirma ka, bago ka makabili ng pagkain, no? Ano ba purpose nyo? Huwag na pupuntang mall. Diba? Ganun siguro. Hindi na talaga kami pupunta para ano pa. Kasi hassle naman, pupunta ka pa dun. Pag ganyan yung mentality ng tao katulad ko, na hindi na lang pupunta, bibili na lang kami sa palengke. Kasi sa palengke, wala namang, makikita mo, wala namang ganyan Sa mall lang yan di ba? Ano mangyayari sa kanila? Konti lang papasok. Nakita ko, may isang kinakainan namin, sarado na rin. Sa mall. Tapos may kakilala kami, sarado na rin. Di ba? Jeep. Ito pa, mga jeepney. Wala Talagang ganon mangyayari, no? Ito naman, sa Cebu, military yung pinapunta, may tangke. May gera sa Cebu, parang gera no? Kasi pinadala doon mga military. Sabi nila, effective daw yon para matakot yung tao, no? Pakita mo yung tangke, bazooka. Sabi nga nila, taga Cebu, ano ba yan? Papatayin nyo kami, ba't may mga bazooka, tangke at mga Armalite, mga heavy guns, heavy weapons? Ibig sabihin, bakit kailangan nyo ng baril? No? Panakot. Iyan nga ang problema di ba? Nagkaroon ng problema dito sa Quezon City. Dahil may baril sila, binaril nila yung tao. Kasi meron silang armas. Kung may mga ganun sitwasyon, anong gagawin? Lalo na may mga nabaliw dahil dyan sa lockdown na yan. Babarilin na lang. Di ba? Baliw nga yun na-stress nga yung nabaril dito sa Quezon City. Di ba? Mas, kasi sa Sweden ba yun? Sa New Zealand, effective daw kasi military ang ginamit. Di ba? Nawala daw yung COVID. Hindi naman dahil doon sa lumabas sila Meron silang ginagawa, no? Meron silang ginagawang ibang bagay, hindi lang doon sa military. Di ba? Hindi yun nagpawala, hindi lang yun yung nagpawala ng nagpa-subside ng COVID cases sa New Zealand. Magtanong po kayo kung ano yung reason sa New Zealand kung bakit nawala. Meron nga nagsabi, no? Kasi doon walang Chinese. Dito sa atin puro Chinese, maraming hindi ko sinasabi pinsan ko Chinese yan Dito pinanganak yan. Ibig sabihin, itong mga GI, yung mga genuine in-check, yung mga Chinese national, no? Alam mo, may napanood ako ang video, talagang sinadya to. Next time, i-discuss po natin kasi wala na tayong oras, no? And katulad ng sinasabi ko, sinasabi nga ng ibang tao na binibigyan tayo ng takot, no? Nagdudulot ng takot, no? Ng kawalan ng pag-asa yung ginagawa natin ngayon. And at hindi lang tong COVID na to, no? Dahil sa takot. Like what I said, marami na pong nagdi-discuss nito sa ibang vlogger.
that the fear, yung fear na yan hindi dapat mag-ano sa ating puso. Isa lang dapat nating katakutan ng Diyos, sapagkat Diyos ang magbibigay sa atin ng kaliwanagan at katalinuhan. Yun po yung sinasabi sa Biblia, at wala nang iba. Kasi kung takot tayo sa Diyos, yung takot na to ang takot na tinatawag na to with reverence, ibig sabihin with worship. Okay? Wino-worship natin si God. Takot tayo na may pagmamahal. Worship. Kasi grabe ang ano natin sa Kanya, yung pagmamahal natin sa Kanya. And God will give us wisdom. Yung mga yan, yung COVID na yan, ako nga ilang beses na lumalabas, di ba? Ang dami naman lumalabas. Ang mentality ko kasi if God is with us, walang no one can be against us. Sabi niya. So, kahit virus na yan, kahit hindi mo yan nakikita, nakikita ng Diyos yan. Kahit invisible sa atin yan, alam ng Diyos kung nasaan ang COVID. At kaya ka niyang protektahan. Kung inalaw ka naman niyang magkasakit at kinuha ka na niya, let it be. Mas masarap nga sa langit. Di po ba? Pero, masarap talaga sa langit. Kailangan mo lang makilala yung kanyang bugtong na anak na si Jesucristo na nagbigay ng buhay para sa atin. Kilalanin, tanggapin siya sa ating buhay. At talikuran natin ang ating mga kasalanan. Yun lang po. At tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Nakasama siya. Kung mamatay ka man ngayon, hindi ka naman matatakot kasi alam mo naman kung saan ka pupunta. Di po ba? Lahat naman tayo mamamatay. Hindi lang natin alam kung kailan. Kaya nga sinasabi ko, kung doon tayo dadalhin sa COVID tayo. Diba? Ang daming kaparaanan para tayo mapunta sa heaven. I mean, na mawala dito sa mundong ito. We're just temporary in this planet. Hindi tayo permanent dito. Diba? Kaya kami, nung namatay yung mother ko, noong January, accepted na namin kasi nga may edad na rin siya. Diba? And I believe kasi nga, diba, sinasabi nga niya na she's ready. Kasi nakikita niya na kami na okay kami. And in-accept namin yun kasi nagbibiroan pa nga kami. Binibiro pa nga namin siya nung bago mangyari yun. Kasi alam namin, magkikita-kita naman kami dun diba? Sa langit na hindi na kami mamamatay. Masarap doon. Ako, sabi ko sa inyo. Minsan sasabihin niyo pa sa sarili niyo Sasabihin niyo pa pag nasa langit na kayo Ba't ngayon lang? Dapat noon pa kami dito. Sana hindi na kami nag-suffer. Diba? Hindi na kami nag-suffer ng ganito. Yun lang po, kaibigan. So, importante po ang Diyos sa ating buhay. Panginoon sa ating buhay. Magdi-discuss po tayo next time. And I hope mag-stay tuned po kayo. Marami pong salamat ulit at magandang gabi po.